Lord! Palang hapon po sa inyong lahat at purihin ang ating Panginoon. So ngayong hapon mga kapatid, so gumawa po tayo ng video dahil po sa nangyari kaninang umaga sa lugar po ng Davao sa Mindanao. No? So nabalitaan po natin na nakaranas po sa lugar nila ng lindol na umabot po sa 7.6 ang lakas mga kapatid. At kailan lang nakalipas ng ilang araw ay nangyari sa Cebu at mangyari po sa dito po sa Baguio. At if I remember, kailan lang nakalipas din yun sa lugar ng Masbate na mayroon pong malakas na bagyo. Naunawaan ko po sa sitwasyon ito, sa nangyayari ito sa ating pong panahon. Ito pong nakasulat no, sa aklat po ng Matthew 24:7 hanggang 8. Ang sabi po, sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian at magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom at mga salot. Ito ang pasimula ng mga kahirapan. So, darating yung panahon na ito at we don't know no, kung ito na nga yung panahon kasi ito ay nakahula sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Sa mga huling panahon, ito po ay magaganap no, sa ating pong panahon. So wala po tayong magawa sa mga pangyayaring ito at hindi rin natin makontrol dahil hindi man kontrol ng tao ito mga kapatid. No? Hindi kontrol ng tao ang bagyo, hindi kontrol ng tao ang lindol. Ito po ay nangyayari sa pamagitan po ng talagang kapahintulutan ng Panginoon sa ating pong panahon. Ibig sabihin, ito ay nakatakda at ito po ay nakahula. Noon pa man, nakahula na. Last 2,000 years ago, mga kapatid, no? Nakahula na po ito sa aklat ng Matthew at nagaganap sa panahon po natin ngayon. Ngunit, ano nga ba ang gagawin natin sa panahon na ito na nakita natin, naranasan natin nangyayari? So, based on the Bible, mga kapatid, no? Isa pong napakagandang bagay na matuto tayo talaga magtiwala sa ating Panginoon. Dahil nasabi nga dito, sa aklat po ng awit, 46:1-2, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. So, handang sasaklolo sa oras ng kapaitan, sa oras ng kagipitan, kaya't hindi tayo mahatakot bagaman may lindol at gumagalaw ang mga bundok sa pusod ng dagat. Titingnan po natin ito, no? Talagang hindi makontrol na talagang mangyayari dahil ito po ay nakatakda sa huling mga panahon. Ngunit isang napakagandang dapat natin makita at pasalamatan ang Diyos. Sa panahon na tayo ay tumawag, sa panahon na tayo ay sampalataya sa Kanya, ano sabi ng Panginoon? Siya po yung ating kanlungan. Siya po yung ating gabay. Siya po yung mag-iingat sa atin. Siya yung magpuprotect sa atin, sa bawat isa sa atin. So tama yung sabi sa kasabihan, mga kapatid, no? O yung sabi sa salita ng Panginoon na, I will never leave you nor forsake you. Kasamahan tayo ng Diyos, mga kapatid. Sa panahon na ito, sa panahon ng bagyo, panahon ng gutom, panahon ng mga pagsubok, panahon po ng lindol, o anuman, mga kapatid, ang sitwasyon, as long na tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So sa panahon na yan, hindi natin makontrol ang lahat ng bagay, pero ang Diyos ang nakakontrol sa mga bagay na yan. Kaya lagi lang tayo magtiwala sa Diyos, lagi tayong manalangin, at syempre, isama na rin po natin, maging maingat tayo. Sana manatili ang kahandaan ng bawat isa sa atin at manalangin sa ating Panginoon. So God bless at ingat po kayo. Ingat po tayong lahat. Sa loob ng tahanan natin, maging aware tayo. So ready lang tayo kung anong pwede natin mga kapatid na gawin sa panahon na yan. So God bless everyone at sa Diyos po ang papuri. I-share po natin ito and we hope na ito po ay mag-silver in awareness sa bawat isa.